Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat na muli tayo ay tinipon niya sa pamamagitan ng Zoom at tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang salita. Share ko po sa inyo ang aking screen. Dali lang po. Ayan. Hmm. So, tayo po ay nasa topic pa rin ng Law and Grace, the truth about Paul's letters. At sa gabi pong ito ay ating tatalakayin ang ikaapat na bahagi ng Book of Galatians. At nawa po ay nagkaroon kayo ng magandang talakayan dun sa nakaraan nating pag-aaral. Bagamat sabi ko nga po, itong aklat ng Galatians ay may kahirapang intindihin. Pero sa tulong ng Panginoon, sinisika po natin na ito ay ating maunawaan upang lang sa ganon ay basta magabayan po tayo sa ating pong buhay Kristiyano. So ito po ang ating tatalakayin ngayon. Dito tayo natapos. Why then the law? No? Napag-alaman po natin sa nakaraan nating pag-aaral kung ano ang mga kadahilanan. Bakit nga ba ibinigay ng Diyos ang law? No? At isa na nga po doon ay upang mabatid natin kung ano ba ang kasalanan. Kasi without the law, hindi natin malalaman kung ano ang binabiolate natin. At kung hindi natin alam kung ano binabiolate natin, then ibig sabihin wala tayong nagagawang kasalanan. Pero nung dumating yung law na educate tayo, nalaman natin, doon natin nalaman kung ano ang kasalanan. So kaya ang law ay dinidefine niya kung ano ang ibig sabihin kung ano ang kasalanan. At dito rin ay napag-alaman natin na ang law pala ay hindi lamang para i-define ang kasalanan upang malaman natin kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi, kundi ang law pala ay ginamit din ng Diyos para i-reveal niya kung paano niya iti-treat ang kasalanan, no? Kasi doon sa Torah na pag-aralan natin na yung sacrificial system nila na merong substitutionary atonement na ginagawa sila. Ibig sabihin, yung bayang Israel ay nag once a year, no, talagang nagkakaroon sila ng hindi lang actually once a year, kundi every day ay nagkakaroon sila ng pag-aalay. Pero merong isang panahon na kung saan ay kinakatay nila ang dalawang kambing. Ang isang kambing ay ililigaw nila, dadalhin na sa pinakamalayong lugar para hindi na makabalik, which symbolizes na yung kasalanan ng mga Israelita ay dinala na ng kambing, no? At yung kasalanan na yon ay hindi na kailangan bumalik sa kanila. And the other one was sacrifice for atonement. Ipapatong ng priest bilang siya ang pinaka kumakatawan sa buong mamamayan ng Israel at simbolo na ipinapasa niya na yung kasalanan niya, kasalanan ng buong Israelita doon sa kambing at siya yung ano ba, yung sacrifice na animals na ano no nawala siyang kumbaga inosente siya at ang hinihahandog nila ay without blemish. At
So nakita natin dito sa law, nakita natin dito sa Torah kung paano dinideal ang kasalanan ng tao. At nakita natin na ito ay nagkaroon yun ay kumbaga larawan ng darating na kung saan si Jesus Christ mismo ay siya yung kumuha, siya yung naging substitute para sa atin, no? Na dapat tayo yung parusahan dahil tayong lahat ay nagkasala, lahat tayo ay nag-disobey sa law ng Diyos, kaya karapat dapat tayo ang maparusahan, pero si Jesus Christ ang sumalo, umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya yung walang kasalanan, pero lahat ng kasalanan natin ay inako niya at siya yung namatay para sa atin. Siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. So nakita natin yan doon sa lumang tipan pa lang. Nakita na natin yon doon sa Torah, doon sa law. So kaya yung law ay hindi lang dinidefine yung kung ano ang kasalanan, kung hindi ipinakita rin ng law kung papaanong ang isang inosenteng buhay ng hayop ay isinakripisyo for the atonement of the sin of Israel, and ang naging yun ay kumbaga picture nung kung ano yung darating. At yun nga, nung dumating na ang Panginoong Jesucristo, siya yung naging curse para sa atin. Kaya siya yung sumalo ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Okay? So more or less yun po yung ating mga natalakay nung nakaraang pag-aaral natin. And ano po, no? Ang isa pang bagay na dapat nating maunawaan, ang batas, no, or the law does not cancel God's promises, no? And both reveal God's redemptive plan. Okay. Now, this is what I was telling you about, no? Everyone has sinned, and our forgiveness comes through faith in Messiah. Let us read verse 22 of chapter 3. But the scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. So alam mo natin na ang bawat isa sa atin ay nagkasala dahil lahat tayo ay nag-violate sa law of God. Wala hong isa man sa atin, wala kahit isa man tao ang nakatupad ng lahat ng iniuutos sa batas. So lahat tayo ay mistulang mga bilanggo, no, ng batas na yon, kasi parang wala na tayong tatakasan, wala na tayong lalabasan dahil wala namang naka-fulfill ng law na yon, kaya talagang para siyang kulungan sa atin na hindi na tayo makakaalis. Pero salamat dahil dumating ang ipinangako ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at sino mang nanampalataya sa Kanya ay nagkaroon ng kalayaan, nagkaroon siya ng kapatawaran, kaya hindi na siya nakakulong doon sa pagkabilanggo doon sa mga batas na hindi niya naman natupad at hindi rin naman nagdala sa kanya sa kaligtasan. Pero again, hindi naman kasi ang purpose ng law ay para maging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kundi ang kaligtasan ay walang iba kundi sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos at ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang batas ay napag-alaman din natin sa nakaraan nating pag-aaral na ang isa pang layunin ng batas ay upang i-bless kung sino yung mga susunod, kung sino yung tutupad, at i-curse kung sino yung mga susuway. So, naging standard siya. Kumbaga, standard yung mga batas para i-identify kung sino yung ibe-bless at kung sino yung hindi. So, that's another purpose of the law.
para ma-determine kung sino ba yung pagpapalain ng Diyos. At sabi ng Diyos, very simple, pag sinunod nyo ako, pagpapalain ko kayo. Ano ba yung ipinasusunod ng Diyos? Walang iba kundi yung kanyang law. No? Yun ang ina-expect ng Diyos na susundin natin yung kanyang law. And if we obey the law, then we will be blessed. If we disobey the law, then we will be cursed. So that's another purpose ng batas ng Diyos sa atin. So again, to define sin, para malaman natin kung ano ang tama at mali. And then, pangalawa po ay para i-reveal sa atin, ipakita sa atin kung paano tinitreat ng Diyos ang isang kasalanan. And then thirdly, no, nakita po natin na ito ang basihan ng Diyos kung paano tayo, kung sino ang kanyang pagpapalain at kung sino yung hindi niya pagpapalain. Ang sumusunod sa kanyang batas, pagpapalain niya. Ang sumusuway sa kanyang batas ay hindi niya pagpapalain. Okay? Now, moving on to another topic, which is, was the law a schoolmaster that was abolished by grace? Ang sabi natin diyan, the law as a guardian. So, in the opening statement, ang sabi natin diyan, the law leads people to Messiah. So, another purpose ng law, mga kapatid. Kaya ipinapaliwanag ko po ito para maintindihan natin na hindi natin pwedeng i-abolish ang law. Na katulad ng maraming Kristiyano ang naniniwala that since we are now under grace, we don't need the law anymore. So, kaya yon, paulit-ulit ko po sinasabi na kapag inabolish natin ang law, hindi na natin siya, kumbaga sinet aside na natin siya dahil we are now under grace. So what will be, now who will now define what is sin? Ano ang magiging standard natin? Pag inabolish natin yung law, paano natin makikita kung paano from the beginning ay paano dinidil ng Lord ang kasalanan? And then, ano ang magiging basihan kung sino ang pagpapalain at kung sino ang hindi? So, ngayon, ito po ang isa na namang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang law, para siya maging guardian. No? Basahin natin po yung chapter 3 verse 23. Now before faith came, bago dumating ang pananampalataya, we were held captive under the law, in prison until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. Okay. So, kung hindi po natin alam ang historical background ng ginamit ni Paul na metaphor dito, hindi po natin lubusang maiintindihan kung ano yung sinasabi niya rito, that the law was our guardian until Christ came. Now, the word guardian, doon po sa verse 24 na binasa natin, mga kapatid, ang Greek word na ginamit po dyan ay pedagog or pedagoge. No? Kaya sabi ko po, hindi natin ito maiintindihan kung hindi natin alam yung historical background. Ano ba ang historical background nito? Yung pong word na guardian in Greek ay pedagoge or pedagog. During this time, nang sinusulat po ito ni Paul, itong letter na ito, at inaddress niya sa mga taga-Galatia, umiiral po noon at sila ay sakop, this is during the first century, sakop sila ng Roman Empire. At during that time, especially yung pong Jerusalem ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Rome. Sila ay nasakop ng Rome. Now,
ang pinakamakapangyarihan ng mga time na yon sa ano po, no, sa Israel, pinakamakapangyarihan lalo na dun sa Jerusalem, ay yung pong mga ano, yung pong mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga makapangyarihan doon. And ang umiiral na batas noong mga time na yan, kapag ang isa pong estudyante, no, ang isang estudyante, nag-aaral siya, meron pong naka-assign na guardian sa kanya. Meron naka-assign na pedagogue. May naka-assign na pedagog. Ano ang trabaho ng pedagog doon sa estudyante? Ang trabaho niya po ay yung estudyante ay dadaling niya doon sa kanyang teacher. Ihahatid niya doon sa kanyang teacher kasi mag-aaral siya. Pagtapos na yung klase, gagawin niya, susunduin niya yon at ihahatid niya sa bahay. So, ang pangunahing trabaho ng guardian ay yung estudyante ay dalin sa kanyang teacher. Kailangan gawin niya yon. Okay? Now, ito po ang ginamit na word ni ni Paul. Sabi niya, so then the law was our guardian until Christ came. So ito po ang purpose. Dito makikita natin kung ano ang purpose ng law. Okay? So dito po pinagtitibay dito ni Paul na hindi mo pwedeng baliwalain talaga ang law. Diba? Doon nga po sa nakaraan nating pag-aaral sinabi pa ni Paul na kung yung covenant na between sa kanilang mga tao, hindi mo na pwedeng baguhin di lalo pa, sabi niya, lalong hindi mo pwedeng baguhin yung covenant mo sa Diyos. Okay? So, kaya pinagtitibay po ni Paul dito kung ano ang purpose ng law. So, ito po, ang purpose niya ay guardian siya. So, ibig sabihin, ito pong law na sinulat ni Moses na ibinigay ng Diyos, itong law na ibinigay ng Diyos sa tao ay para siya ay maging guardian. So, ibig sabihin, ihahatid niya ang tao doon sa teacher. So, yung guardian dito, kaya alam ng mga taga-Galatia kung anong ibig sabihin ni Paul dito kasi kultura nila yon. Yun ay kanilang sinusunod yon. Alam nila kung ano ang role ng isang guardian. Ang role ng isang guardian ay maghatid ng estudyante sa kanyang teacher. So, kaya inihalin tulad niya ang batas ng Diyos sa isang guardian. Na yung guardian na yon ay ihahatid niya yung estudyante doon sa teacher. So, sino po ang tinutukoy niya? Itong mga Israelita ay yung mga Gentiles na ito. Hindi lang yung mga Gentiles, even the Jew, ay itong batas na ito ay guardian nila, no? Para ihatid sila doon sa teacher, which is walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya sabi diyan, so then the law was our guardian until Christ came. So, and then sabi niya, in order that we might be justified by faith. Now, parang ganito po, i-apply natin sa time natin ngayon. Itong law, hindi ho natin pwedeng isa-isang tabihan. Okay? Hindi natin pwedeng baliwalain. Kasi yung law na yan, mga kapatid, yan ang naging guardian natin para dalhin tayo kay Kristo. Okay? Kaya po tayo napunta kay Kristo. Kaya tayo nadala kay Kristo. Kaya tayo nag-end up kay Kristo kasi yung batas ng Diyos ang nagdala sa atin sa ating teacher. Paano nangyari yon? Kasi nakita natin na wala isa man sa atin ang makakatupad, makakasunod religiously 100% sa batas ng Diyos. At kung hindi nakita natin na kung hindi natin siya masunod, we are under curse. At kung tayo ay under curse, then tayo po ay dapat parusahan ng kamatayan. Di ba? So kaya
Wala tayong susuongan, walang magse-save sa atin, walang magliligtas sa atin. Kaya nakita natin na si Jesus Christ ang way. Di ba? Si Jesus Christ ang way. Kaya sabi, I am the way, the truth, and the life. So, si Jesus Christ yung naging way. Pero ang nagturo sa atin para pumunta tayo kay Jesus Christ ay itong mga batas na nakita natin hindi natin kayang sundin para maligtas tayo. At hindi ito ang daan para maligtas tayo. Kaya dinala tayo kay Kristo ng batas ng Diyos. Okay? Now, paano natin ngayon ipapaliwanag itong verse 25? But now that faith has come. So ngayon, nadala na tayo kay Kristo nung batas. Kumbaga, na-fulfill na nung law yung purpose. Kumbaga, para dun sa guardia, sa pedagogue, na-fulfill niya na nadala niya na yung estudyante dun sa teacher. O, tapos na yung tungkulin niya. Nadala niya na yung estudyante doon sa teacher Dahil yun ang role niya O ngayon, itong batas ng Diyos, ang isa sa mga roles ng law ay dalhin tayo kay Kristo. So ngayon, nadala na tayo kay Kristo, na kay Kristo na tayo. Ang tanong ngayon, kailangan pa ba natin ng batas? Kasi sabi diyan sa verse 25, but now that faith has come, nanampalataya na po sila. Nanampalataya na tayo. Sabi ni Paul, we are no longer under a guardian. So kaya po mayroong mga nagsasabi, ayan, di ba maliwanag? Kung ang batas ay nagdala sa atin sa Panginoong Hesukristo at nasa Panginoong Hesukristo na tayo, wala na tayo sa pangangalaga ng guardian. Nakarating na tayo sa pupuntahan natin Pwede nang umuwi yung guardian kasi naihatid na tayo sa teacher Di ba? So kaya sabi nila, ayan maliwanag, hindi na natin kailangan ng law kasi gawa na ng law yung purpose niya na maihatid tayo sa Panginoong Hesukristo at tayo ay manampalataya. Di ba? So it sounds logical. Kasi sabi ni Paul, we are no longer under a guardian. At kung yung guardian natin is the law of God, pagkatin translate mo yan, we are no longer under the law of God. Di ba? So, therefore, hindi na natin kailangan ng law. But again, mga kapatid, meron pa pong ibang purpose ang law kasi. Di ba? So, doon po sa punto na yung law ay naging pedagogue na naghatid sa atin doon sa ating teacher at nakarating na tayo doon sa ating teacher kay Jesus Christ, may faith na tayo. Yung role niya para maghatid ay nagtapos na. Hindi ibig sabihin wala na yung law. Kumbaga yung role ng law as pedagogue na isa katuparan na. Tapos na yon nung nakarating tayo sa Panginoong Hesukristo. Pero wag nating alalahanin, wag nating kakalimutan mga kapatid, yung ibang purposes pa ng law. Una, yung law, dinidefine niya pa rin yung sin Di ba? Kahit na iatid na tayo sa ating Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Hesukristo na tayo, pero yung law ay isang dahilan kung bakit nandiyan pa siya dahil siya yung magdi-define ng kasalanan. Kasi pag inalis natin yon ano pa ang basihan natin kung ang ginagawa natin ay mali or tama o ang ginagawa natin ay kasalanan or hindi. Ngayon, pangalawa, ano magiging basihan pag inalis na natin yung law? Ano magiging basihan kung sino ang pagpapalain at kung sino ang hindi? Di ba? So yun ang standard ng Diyos yung law na ibinigay niya. So yung tungkulin niya na tayo'y ihatid sa ating teacher ay naisagawa niya na. Nandun na tayo. Pero hindi ibig sabihin nagtapos na rin yung law para i-define kung ano ang kasalanan. Hindi po ibig sabihin na nagtapos na rin yung standard ng Diyos na kung sino ang pagpapalin at kung sino ang hindi. Na ang basihan niya ay yung law. Kaya hindi mo pa rin pwedeng sabihin at gamiting justification yung verse 25
na sinabi ni Pablo, we are no longer under a guardian. Take note, no? In-emphasize ni Paul dito, we are no longer under a guardian. Ibig sabihin, yung role ng guardian ay nagtatapos na nung naihatid ka na sa iyong teacher. Pero yung role ng law para i-define yung sin, hindi po nagtatapos yon. Kailangan pa rin natin yon. Yung pong role ng law para maging basihan or standard kung sino ang ibe-bless at kung sino ang hindi, ay hindi pa rin ho nagtatapos yon. At alam natin na ang pagsunod sa batas ay doon, yun po ang nagpapatunay na ikaw ay totoong nadala na doon sa sa Panginoon kasi ipinamumuhay mo na yung law, no? Yun na ang nakikita sa iyo. At yung iba pong mga key references diyan, makikita niyo yan sa Romans, no? In particular sa chapter 7 po, mga kapatid. Now, dito ay maganda po itong binanggit dito sa verse 26. Sabi diyan, for in Christ Jesus, no, dito kumbaga kinongclude ni Paul yung kanyang ano na yon, no, yung kanyang pagpapatunay o pagpapatibay kung bakit kailangan ng law. Sabi niya in Galatians chapter 3 verse 26, for in Christ Jesus, no, you are all sons of God. Sino yung all? You are all sons of God. Well, wala pong iba mga kapatid kundi yung mga Hudyo na nanampalataya sa Panginoon at yung mga Gentiles. Sabi niya diyan, for in Christ Jesus you are all sons of God. Okay? Kasi nadala na kayo ng law doon sa teacher nyo kay Jesus Christ at doon na kayo nagkaroon ng pananampalataya, then now you are all sons of God through faith. Verse 27, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. That's why you are in Christ. You have put on Christ. At ang isang pagpapatunay doon ay binautismuhan na kayo kay Kristo. Kaya sabi niya, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. What does it mean? Ano po dito? Where is Paul coming from? Ano ang context ni Paul nung sinabi niyang there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all in Christ Jesus. Well, the context of that, mga kapatid, ay when it comes to salvation, no? When it comes to salvation, yung kaligtasan, yung kaparaanan para maligtas ang Jew ay the same na kaparaanan kung paano dapat maligtas ang Greek. Kung paanong dapat ang isang slave ay maligtas, yun din ang pamamaraan para ang isang malaya ay maligtas. Tapos sabi niya doon, there is no male and female. Ano ibig sabihin nung there is no male and female? Ibig sabihin, mapalalaki ka man or mapababae ka, iisa ang paraan ng kaligtasan. No? At ito ay walang iba, kundi ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Okay. At ngayon, ikaw ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, then, it is expected of you na susundin mo ang batas. Okay. Susundin mo na yung batas. At yun ang magiging sukatan mo para malaman mo, o ang standard mo para malaman mo kung ikaw ay lumalabag sa utos ng Diyos or hindi. Okay? So, kaya pagdating po sa kaligtasan, iisa ang standard ng Diyos. It is by grace through faith. Hindi po yung pagsunod sa batas. Kaya binanggit niya, there is neither Jew. Dahil ibig sabihin nun, hindi iba ang pamamaraan ng mga Hudyo para maligtas at hindi rin iba ang pamamaraan ng Greek para maligtas. Hindi iba ang pamamaraan ng slave para maligtas. Hindi iba ang pamamaraan ng isang malaya para maligtas.
Ganon din, hindi iba ang pamamaraan para maligtas ang lalaki at iba ang pamamaraan para maligtas ang babae. So ang kaligtasan, whether ikaw ay Hudyo, whether ikaw ay Griego, whether ikaw ay alipin, or ikaw ay Malaya, o ikaw ay babae, o ikaw ay lalaki, iisa ang paraan ng kaligtasan ng tao at yan ay wala pong iba kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. Pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo lamang. And so, sabi niya sa verse 29, and if you are Christ, ibig sabihin, pag-aari ka na ni Kristo. Okay? If you are Christ, ikaw ay kay Kristo na, then sabi niya, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Na mga kapatid, tandaan niyo po, ang Diyos ay nakipagkasundo lang kay Abraham. Siya ay nakipag-covenant lang sa mga Hudyo. At nagsimula po yan mga kapatid, di ba alam natin, nakipag-covenant siya kay Abraham. At ang sabi niya kay Abraham, nangako siya kay Abraham at kay Sarah na magkakaroon sila ng anak. At ang anak nila ay yun ang magpapalaganap ng kanyang lahi. Okay? So, pinaniwalaan at pinanampalatayanan ito ni Abraham, mga kapatid. So, kaya naniniwala siya, nanampalataya siya kahit na baog ang asawa niya, kahit siya ay matanda na. Pero naniwala pa rin siya na magkakaanak sila at yung anak nila ay yun yung anak na kumbaga pangako ng Diyos sa kanila. Now, lahat ng at dahil po doon, lalabas kasi doon sa lahi ng susunod na lahi ni Abraham, which is walang iba kundi si Isaac. Ang susunod doon ay doon lalabas yung Christ, yung Messiah, yung tagapagligtas. At kung ikaw ay nakay Kristo na, then ituturing ka na ikaw ay anak ni Abraham. No? Galing ka, ikaw ay nakasama na doon sa anak na pangako. Hindi po doon sa anak na hindi pangako, kay Ismael. No? Na anak ni Hagar, yung kanilang katulong. So, kaya sabi niya dito, and if you are Christ, na kay Kristo ka na, then you are Abraham's offspring. Now, dahil ikaw ay itinuring na anak ni Abraham, sabi niya, you are heirs according to promise. So, ibig sabihin, tagapagmana ka na. Now, kung ikaw ay dito makikita natin na ikaw ay naging tagapagmana hindi dahil sa pagsunod sa batas, kundi ikaw ay naging tagapagmana dahil nagkaroon ka ng relasyon sa magpapamana. Okay? So, paano ka nagkaroon ng relasyon? Doon sa pinangakuan ng Diyos na si Abraham. Well, dahil sa Panginoong Hesukristo. Dahil ikaw ay nakipag-isa kay Hesukristo. Alright? So now, ikaw ay dahil nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo, then ikaw ay heirs or tagapagmana na sang-ayon sa pangako ng Diyos. But you are not exempted from following the law. Okay? Susundin mo pa rin ang law ng Diyos. Alright. Ang sabi po, hindi ba ako sobra na sa oras? Hindi pa. Okay. Sabi po, moving to Galatians chapter 4, verses 8 to 11. Yun nga po, yung bang batas ay weak and worthless? Oh, yung po ba ang batas ba ay weak at worthless na? Well, tingnan nun natin kung weak and worthless ang batas. Kaya hindi na natin kailangan itong sundin. No? Galatians chapter 4, verse 8. Mahalaga po ito. Dito tayo magtatapos. Formerly, now take note, ang kausap niya po dito ay yung mga Gentiles na na-born again at hinihikayat nung mga Jew na sila ay magpatuli.
So ibig sabihin mga Gentiles ito, hindi mga Hudyo ito. Okay? At parang naniniwala sila doon sa mga Jew na kailangan para maligtas kayo, magpatuli kayo, no? So kaya sabi ni Paul diyan, formerly when you did not know God. So obviously ang kinakausap niya rito mga Gentiles. You were enslaved to those that by nature are not God's. So, ano daw po? Bihag sila, alipin sila, yung mga hindi naman talaga Diyos. Ibig sabihin, itong mga Gentile na ito, dati, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sabi diyan, noon, hindi nyo pa kilala ang Diyos at kayo ay alipin ng mga Diyos-Diyosan. Verse 9, but now that you have come to know God, na born again na sila, itong mga Gentiles na ito, or rather, to be known by God, kilala na kayo ng Diyos. Kaya ang tanong niya, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Diba? Bakit kayo babalik pa doon sa pagsamba nyo sa mga hindi naman Diyos? Okay? And then, sabi niya, you observe days and months and seasons and years. I am afraid I may have labored over you in vain. Now, yung verse 10 po mga kapatid, ay ginagamit na justification ng mga taong naniniwala na hindi na natin kailangan sundin ang batas, ang Torah. Hindi na natin kailangan sundin ang Sabbath. Hindi na natin kailangan sundin at i-memorialize ang Feast of the Lord. Kasi sabi nila, sabi kasi ni Paul, no? You observe days and months and seasons. Ano po ba yung ano na yan, no? Anong days and months and season ang ino-observe ba nitong mga Gentile na ito nang sila ay wala pa sa Panginoon? Hindi naman nila ino-observe ang 7 feasts of the Lord kasi hindi naman sila Hudyo at wala pa sila sa Panginoon. Yun ang ino-observe nila noon, yung sarili nilang mga piyesta. No, kaya sabi ni Paul dito, gusto niyo bang bumalik ulit doon? So, ang sinasabi ni Paul, hindi niya sinasabi na gusto niyo bang bumalik pa doon sa pag-observe ng Sabat? Gusto niyo pa bang bumalik doon sa pag-observe ng 7 feasts of the Lord? Hindi po yun ang tinutukoy ni Paul kasi hindi naman itong mga Gentiles na ito, kahit kailan, hindi naman sila nag-observe ng Sabat, hindi sila nag-observe ng 7 feasts of the Lord nung wala pa sila kay Kristo kasi nga mga Gentiles sila, hindi naman sila mga Hudyo. Kaya ang tinatanong ni Paul ngayon dito sa kanila, gusto niyo pa bang bumalik doon? Doon sa pagsamba nyo sa hindi naman Diyos? Gusto nyong bumalik doon sa dati nyong relihiyon na nag-o-observe ng mga piyesta ninyo? So kaya, hindi po yung 7 feasts of the Lord ang tinutukoy ni Paul dito. Ang tinutukoy niya ay yung mga practices nila nung sila ay Gentile pa. No? Kaya sabi ni Paul, kung babalik pa kayo ulit doon, I am afraid I may have labored over you in vain. Parang mababaliwala ang aking ano sa inyo, sa paglilingkod ko, sa pagsishare ko sa inyo, kung babalik pa kayo doon sa inyong pinanggalingan. So, kaya yun po, yung mga talatang yon is not referring to God's holidays. Yun po ay yung mga holidays nila. Kasi tandaan nyo, nung panahon po nila, mga kapatid, ay hindi lang po ang mga Hudyo ang merong ino-observe na sarili nilang Sabat, yung 7 feasts of the Lord. Meron din yung mga Gentiles, ay meron din silang sarili nilang piyesta. Meron din silang mga days na ino-observe nila na banal sa kanila. So kaya maliwanag po mga kapatid, no, na ang tinutukoy ni Paul doon sa binasa po natin kanina, no, na kanilang ino-observe ay yung dati nilang mga piyesta
at nung sila ay hindi pa mananampalataya. Hindi po niya tinutukoy dito sa verse 10 yung days, months, and seasons ay yung 7 feasts of the Lord. No? Yung appointed times of the Lord. No? So, ang tinutukol niya ay yung mga pagan observances as weak and worthless. So, hindi po yung law of God ang weak and worthless. Kasi, tingnan nun natin, no? Pag tinanong natin, yung bang law, mga kapatid, ay kasi sabi niyan, you were enslaved to those that by nature are not gods. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Ang tanong ko po, yung po bang law ay weak and worthless elementary principles of the world? Hindi. Ang weak and worthless ay yung pong kanilang mga pagan practices. Hindi po yung law. Kaya yung law is not weak and worthless. Sa katunayan po, itinuturo ni Paul yan eh. Pinapractice ni Paul yon. Paano? At tinawag pa niyang holy. Tinawag niya pang pure, perfect, di ba? Ng Bible ang law of the Lord. So paano magiging weak and worthless ang law of the Lord? So ang weak and worthless na tinutukoy ni Paul dito ay yung kanilang mga pagan observances. No? So yun po yun, o pagan practices nila. Okay? Next, ano po, Friday ay si Pastor Ed naman, pero after Pastor Ed, titingnan naman natin itong ano na ito, no? Itong Galatians sa ano ba? Ay, nandiyan pa rin pa ako. Ito po, yung summary, kumbaga, yung summary ng ating pinag-usapan ngayon. So, mga kapatid, medyo mahaba-haba pa rin po ito. Hanggang chapter 6 pa to. So, dito na muna ako magtatapos. I hope I have shared something interesting to you. Something that probably you have not thought about before. But now it has opened your mind to the right understanding of what Paul is trying to drive at in the book of Galatians. So with this, mga kapatid, let us close in prayer at pangunahan po tayo ni